Ayan. Ayan. Okay. Ayan. 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 So, what's good mga kabahaw? So, another video na naman for calculus. And, ang topic natin ngayon is differentiation of hyperbolic functions. So, alam ko naman na na-prove na sa inyo to, or naturo na sa inyo somehow ng professor nyo to, pero, ipapakita ko na lang kung paano yung system or kung paano yung paggamit ng mga formulas for derivatives or differentiation ng mga hyperbolic functions. So, bale, ang ginawa ko rito, meron tayong dalawa or tatlong ata to na table or grid na nagpapakita ng mga useful na formulas for hyperbolic functions. So, let's check. So, assume lang natin na itong mga identities na to is useful for for hyperbolic functions. Kasi galing to sa trigonometric functions eh. So, meron tayong hyperbolic sine and hyperbolic cosine of x, pareha sila ng laman. Equal lang yan sa 1/2 sine hyperbolic 2x, okay? Double angle, Pythagorean angle or Pythagorean relation sa hyperbolic is cos squared x minus sine hyperbolic x squared x is equals to 1. Okay. So, hyperbolic sine of 2x is equals to 2 sine hyperbolic x cosine hyperbolic x. Yung identity ng sine, yung identity ng sine over cosine parehas sa hyperbolic is hyperbolic tangent of x. And reciprocal lang ng hyperbolic cosine, which is hyperbolic secant x, and reciprocal ng hyperbolic sine of x is hyperbolic cosecant x. Okay, so now na alam na natin yung mga identities or trigonometric identities na pwede natin gamitin, since nag-a-assume lang tayo na pwede natin gamitin to for our problem solving mamaya, then iwanan muna natin diyan itong formula na to. So, ang susunod naman natin i-check is yung mismong function, yung mismong formula pala for derivative ng hyperbolic function. Okay. So, meron tayong derivative ng hyperbolic. And, so, meron tayong derivative dito ng sine hyperbolic x is equal siya sa hyperbolic cosine x. Okay. Derivative ng hyperbolic cosine x is hyperbolic sine x. Hindi siya negative, positive lang siya, okay? So, derivative ng hyperbolic secant x is negative to. Pasensya na, medyo malabo yung pagkakasulat ko. Negative secant hyperbolic x, tangent hyperbolic x siya, okay? So, dito naman, derivative ng hyperbolic tangent of x is secant hyperbolic squared x. Ayun. Then ito naman, derivative ng cosecant hyperbolic x is negative cosecant hyperbolic x cotangent hyperbolic of x. Okay? So derivative ng cotangent hyperbolic x is negative cosecant squared hyperbolic x. Parang same lang din siya sa derivative ng mga trigonometric functions or trigonometric functions, pero ang pinagkaiba lang nila is dito sa secant or sa secant hyperbolic, negative siya, and dito naman sa cosine hyperbolic, positive yung sine hyperbolic natin, or yung positive yung derivative niya. Okay. So ito yung hyperbolic. Naman tayo? Check naman natin yung sa inverse. Ayan. So inverse hyperbolic sine or arc sine hyperbolic x, yung derivative niyan is 1 over square root ng 1 plus x squared. Derivative ng hyperbolic, ayan, arctangent of x is 1 over 1 minus x squared. Derivative ng hyperbolic arcsecant of x natin is negative 1
over x times square root ng 1 minus x squared. Dito naman, derivative ng hyperbolic arc cosine natin of x is equal siya sa 1 over square root ng x squared minus 1. Yun. Dito naman sa sa derivative ng hyperbolic arc cotangent x, meron tayong 1 over 1 minus x squared. And lastly, derivative ng hyperbolic arc cosecant x natin is equal siya sa negative 1 over absolute value ng x times square root ng 1 plus x squared. So since alam na natin tong mga na to, alam na natin tong mga identities na to and formulas and all of those stuff, pwede na tayo mag-proceed sa problem solving. So na tayo? Punta na tayo sa pinaka first problem natin. Okay. So tayo? Wait lang. Y is equals to sine hyperbolic of 3x. Ayan. So, paano natin gagamitin yan? Okay. Or paano natin hanapin yung derivative niyan? Okay. So, sabi nga natin na yung sine hyperbolic natin of x is equal lang siya sa cosine hyperbolic of x. Okay. So, meron ding meron ding chain formula to, or chain, parang alam mo yun, chain rule formula, or yung mismong mismong itsura niya when it comes sa chain. So note tayo, derivative ng hyperbolic sine u is equals to hyperbolic cosine u times derivative ng u natin with respect to x. Okay. So maglelet tayo dito. Let u be equal to 3x. Then, derivative ng u natin with respect to x is 3 na lang. Okay. So, kung susundan natin tong format na to, meron tayong dy, wait lang, meron tayong dy over dx is equals to, yung derivative ng hyperbolic sine? Hyperbolic cosine. So, cos 3x, pwede natin sabihin hyperbolic cosine or cos, times yung derivative ng u natin with respect to x, na 3. So, ang final answer natin, dy over dx is equals to 3 hyperbolic cosine 3x, or 3 cos 3x. Ito na yun. Ito na yung sagot nung problem natin dito. So, head tayo sa other example. Ayan. Another example pa. Isa pang example. Then, mag-proceed tayo sa supplementary problems. Okay. Y is equals to 1/4 sine hyperbolic 2x minus 1/2 x. Ayan. So, paano natin i-evaluate yan? Ganito lang. Isa-isayin lang natin yan. So, lalagay tayo ng note or nota. Ayun pa rin, derivative pa rin ng hyperbolic sine natin will be equal to cos u times derivative ng u natin with respect to x. So, alamin na natin agad kung ano yung u natin dito, okay? So, yung u natin is, sa pag sinundan natin tong form na to, yung u natin is 2x. Then, derivative ng u natin with respect to x is 2. Okay? So, ayun na. Ganun na yun. Tapos, itong nasa na to, kahit hindi na natin masyado i-derivative yun since mawawala yung x. Ganito lang. So, isa pa tayong note. Baka kasi malito kayo kung bakit nasa labas or bakit ko nilabas yung constant. Note tayo na ang derivative ng constant multiple is c times derivative ng mismong function. And so, baka kasi malito kayo or baka magtaka kayo kung bakit nasa labas ng derivative yung natin, yung constant or yung number. Ayan. So, 1/4, dito sa part na to, 1/4 times derivative ng sine hyperbolic u natin minus 1/2
times derivative. Wait. Nalimutan ko pala yung dx. Sorry. Derivative ng x natin with respect to x. Ito, 1 lang yan. Then ito, pipiraso-pirasuhin natin to. Okay. So, ano na lang yan? 1/4 times cos u times du over dx minus 1/2. Ano yung u natin? And ano yung derivative? Ano yung u natin? 2x. So, 1/4 cosine hyperbolic 2x times yung derivative ng u natin with respect to x na 2 minus 1/2. Okay. So, ang pwede na lang natin gawin dyan is para may makakancel tayo dito. So, itong 2 magkakancel and itong 1/4 magiging 1/2 na lang yan. So, meron tayong 1/2 cosine hyperbolic 2x minus 1/2. Since same yung natin, yung 1/2 natin, pwede nating ilabas yung since common sila dito sa mismong na to cosine hyperbolic 2x minus 1. So magiging ganito yung yung magiging formula niyan. May napapansin akong identity. Mag-note ulit tayo. Okay. Note na ang ito sa nag-a-assume lang tayo kasi parang somehow similar or somehow related yung yung hyperbolic and yung trigonometric when it comes sa identities nila. Okay, so trig tayo na 1/2 cosine hyperbolic 2x minus 1 cosine 2x minus 1 pala, sorry. Cosine 2x minus 1 is sine squared x yan. So ibig sabihin, ano pala siya? Reduction formula siya for cosine. Mali. Ano pala siya? Reduction formula siya for sine. Kasi, sine squared siya sine squared x. So, ibig sabihin, kung maa-apply siya, or kung meron tayong gantong form, kung meron tayong gantong form, so, assume na natin, na pwede rin na ma-apply yon dun mismo sa hyperbolic. So, since same sila, or somehow related sila, pwede natin sabihin na sine squared 1/2 cosine hyperbolic 2x minus 1 is equal siya sa sine hyperbolic squared x. So, parang lumalabas na itong formula na to, or itong naging sagot natin is reduction formula pala siya, or power reduction formula siya for hyperbolic sine x. So, run ulit tayo ng problem. One last problem, tas saka tayo mag-proceed sa supplementary problems. Okay. So, another example, y is equals to ln hyperbolic tan 2x. So, anong pwede natin gawin dito para makuha natin yung derivative? Okay. So, note tayo. Magnonota tayo, okay. So, derivative ng ln u is equal siya sa 1 over u times derivative ng u natin with respect to x. Okay. So, aalamin ulit natin kung ano yung u natin dito. Okay. So, let u be equal to hyperbolic tangent of 2x. Then, derivative ng u natin with respect to x is secant squared hyperbolic 2x times 2, or 2 secant squared hyperbolic 2x.
So, nalimutan ko isulat yung 2 dun sa harap. Kasi, minano-mano lang natin siya i-derivative. Okay. So, dito, ang ginawa ko lang dito, kinuha ko yung derivative ng hyperbolic tangent. Sorry. Hyperbolic tangent na secant hyperbolic squared x. Same lang din siya sa same lang din yung magiging form niya sa chain. Pero yung yung x mo magiging u. Okay. U times derivative ng u with respect to x. So ganun siya mag-function, okay. So ito na ito yung naging natin, yung naging ano tawag nito? Ito na yung naging natin, yung naging sagot natin for our du with respect to dx or d over dx. So, tuloy na natin, ayusin na natin. So, dy over dx is equals to, since na-derivative na natin itong ln, diretso na natin. Okay? So, 1 over 2 secant, 1 over tangent hyperbolic 2x multiplied by derivative ng u natin with respect to x, which is 2 secant hyperbolic squared 2x. Yan. Bale, ang mangyayari na lang dito is na lang to, simplification na lang to. Sabihin na natin na ito yung equation number 1 natin. So, kabaho din, pwede na ba yung maging sagot? Or pwede na bang ito na yung maging sagot natin? Pwede naman na. Ang problema lang talaga is, since mukha pa siyang pangit tingnan or medyo complex tingnan, or pwede pa nating masimplify yan, or basta makita lang natin na pwede pa siya masimplify. Kung kaya pa siya i-simplify, subukan natin i-simplify, di ba? Kasi, para maayos or malinis siyang tingnan. So, magsusulat tayo. From number 1, na lang to, trigonometric, na lang to, identities, na pwede nating isalpak sa hyperbolic identities, or hyperbolic functions. Then, basta ang magiging system na lang nito is, expression simplification na lang. Ayan. 2 secant squared hyperbolic 2x over tangent hyperbolic 2x. Ayan. So, nota na, excuse me. Ayan. Wait. Ayun. Note natin na ang secant hyperbolic squared x is 1 over cosine hyperbolic squared x. Then, yung tangent hyperbolic x is equal siya sa sine hyperbolic x over cos x. So, pwede nating i-rewrite itong formula na to, or itong buong to, as as proportion ng 1 over cosine hyperbolic squared 2x siya, 2x. Yan. Over sine hyperbolic 2x over cosine hyperbolic 2x. Kung mapapansin nyo, naka-squared tong isa, pero ito, hindi siya naka-squared. So, ang bale, ang gagawin na lang natin dito is, pwede nating i-cancel out itong nasa taas, then itong nasa baba. So, ang matitira sa atin is 2 times 1 over cosine hyperbolic 2x over sine hyperbolic 2x. Now, anong pwede natin gawin dyan? Ang pwede natin gawin dyan is, i-multiply lang natin yung numerator and denominator by cosine hyperbolic 2x. So, magka-cancel to. So, bale, matitira sa atin is 2 over sine hyperbolic 2x
cosine hyperbolic 2x. May napapansin ako. Pwede natin i-simplify. So, magnonota ulit tayo. Note. Note natin na ang sine hyperbolic x and cosine hyperbolic x is ano yan? 1/2 sine hyperbolic 2x. Pero what if may laman yung x natin, or what if ibang value siya? Sabihin na natin na sine hyperbolic a, cosine hyperbolic a. Sabihin lang natin na a yan. Equal lang yan sa 1/2 sine hyperbolic 2a. And since, in this case, hindi lang basta-bastang x yung ano natin, yung laman ng sine hyperbolic and cosine hyperbolic. So, ang gagawin natin dyan, magle-let tayo dito. Hindi na natin kailangan i-derivative. Magle-let lang tayo para kahit paano, ma-simplify natin or malaman natin kung ano yung magiging sagot niya or ano yung magiging, ano niya talaga. Yung magiging formula. Ayan. Let A be equal to 2x. Base dito sa given natin, okay? 2x. So, sine hyperbolic 2x cosine hyperbolic 2x is equals to, wait, ayan, 1/2 sine hyperbolic 2 times 2x. Bale, sinusundan lang natin to, okay? Kasi ang a natin dito is 2x, di ba? Ito. Sorry. Ayan, 2x, di ba? So, 2 times to, times. So, bale, sine hyperbolic 2x cosine hyperbolic 2x is equal siya sa 1/2 sine hyperbolic 4x. Okay. So, ano natin? Malalaman na natin kung ano yung magiging final answer niyan. Okay? Teka. Saan ba natin pwede isulat? Sige, siguro dito na lang. Ayan. So, dy over dx. Sulat na natin para ma-indicate natin na ito na talaga yung mismong derivative natin. Okay, so 2 over, since nakuha naman na natin kung ano yung value ng sine hyperbolic 2x and cosine hyperbolic 2x, which is ito, pwede na natin siyang sulat. Sine hyperbolic 4x. Ayan. So, ang pwede natin gawin dyan is i-multiply natin yung taas at saka yung baba by 2. Ito magka-cancel, then ito is magiging 4. 4 over sine hyperbolic 4x. Pero sabi nga natin na ang reciprocal or ang 1 over sine hyperbolic x or 1 over sine x equal siya sa cosecant x. So, therefore, ito natin ilagay. Therefore, ang derivative ng y natin with respect to x is 4 cosecant 4x. Ito na yung sagot natin sa problem na to. Ang haba ng solution natin or equation natin, tas ito lang yung problem. Tas ito lang yung magiging sagot. Hyperbolic pala to, by the way. Nakalimutan ko ilagay yung h. Kasi nag-base lang tayo dito. So ano na tayo? Head na tayo sa mga supplementary problems. Hindi ko na susunod-sunurin itong mga problems dito kasi magagahol ako sa time pag sinagutan ko yung iba dito or inisa-isa ko to. Okay. So, try tayo ng y is equals to arc tangent sine hyperbolic x. Ayan. So, kabaho din, paano yan sasagutan? Paano natin kukunin yung derivative niyan? So, balikan to lang. Nota, mag-introduce ulit tayo ng derivative. Arc tangent of u is equals to 1 over 1 plus u squared times derivative ng u natin with respect to x. Okay.
So, ano ba yung ano natin? Ano ba muna yung u natin? Let u be equal to sine hyperbolic x. Okay? Derivative ng u natin with respect to x is cosine hyperbolic x. So, with this information, pwede na nating mahanap yung derivative niyan. Ano na lang, plug in na lang natin. Okay? So, dy over dx, or derivative ng y with respect to x is, ano yung derivative ng arctangent natin? Ito. So, 1 over 1 plus, ano nga yung u natin? Sine hyperbolic x squared, na naka-square siya, times derivative ng u natin with respect to x, cosine hyperbolic x. So, ito, pwede na natin to i-rewrite. 1 over, ano natin, ipasok na natin yung cosine hyperbolic x. Cosine hyperbolic x over 1 plus sine hyperbolic squared x. dy over dx ito. Yan. So, magno-note ulit tayo. Okay, note. Ang ano kasi, ang Pythagorean relation kasi, or Pythagorean identity kasi ng ng mga hyperbolic functions, cosine hyperbolic squared x minus sine hyperbolic squared x is equals to 1. Pag minanipulate natin yan, add sine hyperbolic squared x both sides. So, 1 plus sine hyperbolic squared x is equals to cosine hyperbolic squared x. So, ibig sabihin, ito na yung sagot nung nasa baba. Ito na yung sagot natin dun sa, sa denominator. So, bale, ganito na lang siya. Derivative ng y with respect to x ng cosine hyperbolic x over 1 plus sine hyperbolic x squared x is equals to cosine hyperbolic squared x. So, mawawalan ka ng cosine hyperbolic x dito sa taas, mawawalan ka ng isa dito sa baba. So, bale, ang finalized answer niyan will be 1 over cosine hyperbolic x, or to be simplified, to simplify further, kasi identity to, second hyperbolic x yung sagot niyan. Ito na yung derivative natin. Ito na yung derivative ng arctangent ng sine hyperbolic x. So, head tayo sa other examples. Ayan. Paano na naman to? Paano to? Y is equals to cosine squared hyperbolic 3x. So, since naka-squared siya, ibig sabihin yan, may power yan, or may exponent yan. So, pwede natin i-rewrite itong cosine hyperbolic squared 3x to, ayan, may parenthesis or may bracket, cosine hyperbolic 3x squared. Now, since may exponent na nga siya, ang pwede natin gawin dyan is power rule. So, sa power rule, okay, note ulit tayo para hindi natin totally malimutan, na ang derivative ng x raised to n natin is n times x raised to n minus 1. Ito yung power rule natin, okay? So, derivative ng y with respect to x is equals to 2 times yung nasa loob, cosine hyperbolic 3x times yung derivative netong buong to. Okay. Kasi ang ginawa lang natin is nag-power rule lang naman tayo eh. 'Di ba? So, ano lang 'yun, parang inuna lang muna nating i-derivative yung sa power, then isusunod na natin yung kung ano yung nasa loob nito, or kung ano yung loob nito, nito i-derivative natin. Okay, so magno-note ulit tayo dito. Note ng derivative ng cosine hyperbolic kapag naka-chain is equal siya sa sine hyperbolic u times derivative ng u natin with respect to x. At this point, hindi na natin kailangan i-negative yan, o hindi na natin kailangan alamin kung negative ba siya or positive, since
ano na siya eh, given na siya or suggested na siya mismo nung mismong formula kanina. Ito siya oh. Wait lang. Ito siya oh. Ayun, hindi na natin kailangan mag-overthink na negative yan. Kasi positive talaga siya. Ayan. So, ang u natin dito, let u be equal to 3x. Derivative ng u natin with respect to x, 3. Ayan. So, 2 times cosine hyperbolic 3x times, okay, times 3. O, ididiretso na natin. 3 sine hyperbolic 3x. So, bale, ang ginawa ko lang dyan is sine hyperbolic 3x. Sorry. Then, yung derivative ng u natin with respect to x, which is yung u natin is 3x. So, derivative niyan is 3. So, minultiply ko lang para maging 3 sine hyperbolic 3x. Ayan. Ayan na. So, bale, 2 times 3 will give us 6 cosine hyperbolic 3x sine hyperbolic 3x. Or, pwede natin pagbalik ta rin yan. Kabaho din. Parang, ba't ganun? Ba't, ano pa pwede natin gawin dyan? Ipaproduct rule ba natin yan? Or ano bang pwede natin gawin dyan? Ang pwede natin gawin dyan is identity. Mag-aano na naman tayo, mag-assume na naman ulit tayo. So, assume na sine hyperbolic x, cosine hyperbolic x is equals to 1/2 sine hyperbolic 2x. Pag may laman yung ano natin, yung x natin, let's say, ano ba pwede? Z. And sine hyperbolic z, cosine hyperbolic z is equals to 1/2 sine hyperbolic 2z. Ayan. So, maglilet tayo dito. Let z be equal to 3x. Ayan. Parang, pampangalan lang sa kanya. Kasi ito kasing z, na to eh, sa more advanced topic na yan eh. Pero, sige, sabihin na lang natin A na lang to. A. Para walang magkalituhan or hindi magkalituhan. Okay. So, sine hyperbolic A, cosine hyperbolic A is equals to 1/2 sine hyperbolic 2A. So, naglet tayo na yung A natin is 3x. So, sine hyperbolic 3x, cosine hyperbolic 3x is equals to 1/2 sine hyperbolic 2 times 3x. So, bibigyan tayo niya ng sagot na 1/2 sine hyperbolic 6x. So, ayun na. Meron na tayong simplified version nung cosine hyperbolic 3x and sine hyperbolic 3x natin, which is, ito na, 1/2 sine hyperbolic 6x. So, derivative ng y natin with respect to x is 6 para 6 times 1/2 sine hyperbolic 6x. 6 to 6. So, magka-cancel yung magka-cancel itong 6 at saka itong 2, then magiging 3 na lang to. So, ang derivative ng y natin with respect to x is 3 sine hyperbolic 6x. Ito na yung sagot sa sa problem natin. Medyo mahaba lang siya, medyo tricky lang siya kasi kailangan mong isa-isahin kung ano ba yung yung mga identities na pwedeng gamitin, yung mga simplifications na kailangan na gamitin na sobrang sakit sa ulo, ganun. Pero don't worry, nagana naman tayo. Iniisa-isa naman natin yung sa pagtuturo natin. Okay, magalala. Okay. So, wait. So, na ba yun? So, y is equals to ln cosine hyperbolic x. Ayan. So, ito, derivative na lang to ng ln u 1/u times derivative ng u with respect to x. Okay, so
yung maglilit tayo, let u be equal to cosine hyperbolic x. Then derivative ng u with respect to x is sine hyperbolic x. Okay, so kung susundan natin to, derivative ng y with respect to x ng ln ln cosine hyperbolic x equals sa 1 over, ano yung u natin? Cosine hyperbolic x times derivative ng u natin with respect to x, which is sine hyperbolic x. dy over dx ng sine hyperbolic x over cosine hyperbolic x. Ay! Identity to ah. Identity yan ng tangent. Ayun yung sagot. Ganun lang. Di ba? Ganun lang siya kasimple na ma-evaluate. Basta practicein nyo lang ng practicein, makukuha nyo rin yan. Madali lang yan, ako nagsasabi sa inyo. Then ano tayo, last tayo dito sa mga ordinary yung mismong hyperbolic functions. Then proceed tayo sa inverse. Ayan. So ano tayo, last problem tayo dito sa ordinary. Ito yung medyo nag-struggle akong kaunti na i-solve noon, pero goods naman na kahit paano. Y is equals to ln square root ng tangent hyperbolic 2x. Ayan. So lang to, maglilat lang ulit tayo dito kasi derivative ng ln u is equals to 1 over u times derivative ng u with respect to x. So, maglala tayo dito. Let u be equal to square root ng tangent hyperbolic 2x. Ito, branch to kasi nasa loob siya ng square root. So, para ma-derivative natin ng maayos yan or ma-differentiate natin ng maayos yan, gagawin natin yung square root as a power of 1/2. Then, ano lang yan? Power rule. 1/2 tangent hyperbolic 2x. Then, negative 1 over 2. Naka-reach siya sa negative 1 over 2. Okay, then 1 over 2 hyperbolic tangent of 2x raised to 1/2. Ayan. Pero hindi pa nagtatapos yan dyan. Kasi, kailangan nating kunin yung derivative nitong tangent hyperbolic 2x times derivative ng tangent hyperbolic 2x. Ayan. So, note natin na ang derivative ng hyperbolic tan u, yung u natin is gagamitan na lang natin siya ng chain kasi ganun din yung magiging itsura nun. Second, hyperbolic squared u times derivative ng u natin with respect to x. So ano ba yung u natin? Let na naman ulit tayo. O kahit sabihin na siguro natin na v na lang. Kasi may gumamit na tayo ng u kanina eh. So, let v be equal to 2x. Derivative ng v natin with respect to x is 2. So, derivative nitong tangent hyperbolic 2x is 2 second hyperbolic squared 2x. Ayun na. So, na lang natin? I-simplify na lang natin. Alright? Simplify na lang natin siya ng very very light. Okay, so dito tayo magsimula. Dito tayo natapos, 'di ba? So 1 over 2 times sabihin na square root yan. Square root ng hyperbolic tangent ng 2x times 2 second
hyperbolic squared 2x. Tama lang. Tama lang. Ang kinuha lang natin is yung yung nito yung u eh. Yung sa ln pa lang to ha. U pa lang ng ln to ha, pero ganito nakahaba. So ito na yung ito yung derivative ng u natin with respect to x. So derivative ng y with respect to x is equal siya sa 1 over ayan, so square root ng hyperbolic tangent 2x times yung derivative ng u with respect to x natin since dito siya galing. Okay. So, yung derivative ng u natin with respect to x is ito na. Times 2 second hyperbolic squared 2x over 2 times tangent hyperbolic 2x. Itong 2 magka-cancel. Ngayon ko lang napansin. Okay. So, bali ang magiging sistema na lang yan is second hyperbolic squared 2x over, since parehas tong square root, pwede siya mag-multiply. Kasi multiplication naman yan eh. So, ang gagawin ko na lang dito is hyperbolic tangent of 2x na naka-square. So, itong square root at saka yung squared magka-cancel. So, second hyperbolic squared 2x over tangent hyperbolic 2x. Equation number 1. Equation pa, Equation number 1 kasi from this point on, iaano na lang natin yan, i-simplify na lang natin yan. Parang expression simplification na lang yung gagawin natin. Okay, so bale na lang yan. From number 1, dy over dx is equals to second squared hyperbolic 2x over tangent hyperbolic 2x. Itong second squared, pwede natin siya i-rewrite as 1 over cosine squared x. So, sulit na lang natin para ma-visualize. 1 over cosine hyperbolic squared 2x over identity ng tangent sine hyperbolic 2x over cosine hyperbolic 2x. Yung cosine hyperbolic dito sa taas magka-cancel, mawawalan siya ng isa, pero dito sa baba cancel na totally. So 1 over cosine hyperbolic 2x over sine hyperbolic 2x. Itong cosine hyperbolic 2x, pwede natin siya ibaba. So, bale, 1 over sine hyperbolic 2x cosine hyperbolic 2x na lang yan. Parang may need pa tayo ulit i-simplify dyan. Parang need natin gamitan ng simplification yan. Again, by using yung identity na alam natin, okay? Yung ginamit natin kanina na ito, sine hyperbolic x cos x is equals to 1/2 sine hyperbolic 2x. Pero kung may laman yung natin, kung may laman yung sine hyperbolic sine hyperbolic cosine, sabihin na natin theta na lang. Cosine hyperbolic theta is 1/2 sine hyperbolic 2 theta. Let theta be equal to 2x. Okay, so sine hyperbolic 2x cosine hyperbolic 2x is equals to na lang yan, 1/2 sine hyperbolic 2 times 2x. So 1/2 sine hyperbolic 4x yan. So, bale, na lang, simplification na lang yung gagawin natin. Saan natin pwede ilagay? Siguro dito na sa likod. Kasi, magsusulat na rin naman na tayo eh. So, ano nga yung huling yung huling natin na sulat? Ayan.
dy over dx is equals to 1 over, since na-simplify na natin yon, 1/2 sine hyperbolic 4x na lang yan. Okay. So, ang pwede natin gawin dyan is i-multiply natin yung numerator and denominator by 2. Cancel, cancel. So, 2 over sine hyperbolic 4x na lang yan. So, 2 times 1 over sine hyperbolic 4x. Oh, parang may identity na naman tayo nakikita rito ah. Ito. Ang identity niyan, reciprocal ng sine. Kahit sabihin natin sine hyperbolic x is cosecant hyperbolic x. So, therefore, ang derivative ng y over y with respect to x natin is 2 times cosecant hyperbolic 4x. Ito na yung sagot natin sa pagkahaba-haba na problem na yon. So, head tayo sa other examples, or head na tayo sa mismong hyperbolic. Excuse me. Head na tayo sa hyperbolic. Yan, so proceed tayo sa inverse hyperbolic. Dun sa SOMS, iisa lang yung kaya ko sagutan doon. So, yan. So, try natin sagutan to. Arctangent, hyperbolic arctangent of sine x. So, mag-note muna tayo, sorry. Note, derivative ng hyperbolic arctan, u pala u, kasi i-didiretso na natin siya into its chain form. 1 over 1 minus u squared times derivative ng u with respect to x. Okay, so magle-let na lang tayo dito. Let u be equal to sine hyperbolic x, sine x lang pala, sorry. And derivative ng u with respect to x is cosine x. Ayan. So, ang gagawin na lang natin dito is, with this information or with this yung mga formulas or mga naibigay kong information, pwede natin siyang i-plug in na lang. Dy over dx is equals to 1 over 1 minus yung u natin, sine x squared times derivative ng u natin with respect to x, cosine x. So, pwede lang natin i-rewrite itong nasa baba as 1 minus sine squared x, or sabihin natin may cosine ka na dito sa taas. Okay, so, note natin na meron tayong mapapansin dito na identity or relation. So, note natin na sine squared x plus cosine squared x equals to 1. Pag manipulate natin yan, subtract both sides by sine squared x. So, cosine squared x is equals to 1 minus sine squared x. Meron tayong sine squared x dito. So, bale, ito na yung gagamitin natin. So, meron tayong cosine x over cosine squared x. Excuse me. So, bale, kakancel na lang tayo, or cancellation na lang yung gagawin natin dito. Cancel yung nasa taas, cancel din yung nasa baba, pero iisa lang yung matatanggal. So, dy over dx. Ayan. So, ang final na answer natin, dy over dx is equals to 1 over cosine x, or identity or reciprocal ng cosine is secant x. So, ito na yung sagot natin. Masyado kasing onti yung problem sa SHOMS about like mga mga inverse, ganun. Hanap lang tayo ng other problem dito. Okay.
check tayo din sa mga solved problems. So, let's try y is equals to arc cosine. Hyperbolic arc cosine e raised to x. Okay, so, wait lang pala. Note na ang derivative ng hyperbolic arc cosine u is 1 over square root ng x squared u squared minus 1 times derivative ng u with respect to x. Saan ba yung formula natin dito? Tama. Ayun nga. So, ang gagawin na lang natin dito is magle-let na lang tayo. Let u be equal to e raised to x. Since yung u natin dito is yung e raised to x sa arc cosine. Then, derivative ng u natin with respect to x is e raised to x pa rin. Kasi, ang derivative ng e raised to x is e raised to x. Still e raised to x pa rin. So, ano na natin? Diretso na natin. So, dy over dx is equals to 1 over e raised to x squared minus 1 times e raised to x. Kasi derivative ng u natin with respect to x is e raised to x. Yung u natin is e raised to x. So, derivative yan is e raised to x pa rin. Ganun pa rin siya. So, dy over dx is equals to e raised to x over ito, pwede natin siya i-rewrite as e raised to 2x. Or sabi square root pala, naka-square root. Nalimutan ko lagyan yung ng square root to. So, ayan, square root of e raised to x minus 1. Ito na yung sagot natin. So, another example ulit tayo. Wait lang. Try natin. Ito. So, y is equals to hyperbolic arc sine ng 3x. Ayan. So, note natin na ang derivative ng hyperbolic arc sine u is equal siya sa 1 over square root ng u squared plus 1 times derivative ng u natin with respect to x. So, let u be equal to 3x, then derivative ng u natin with respect to x, 3. Yan. So, plug in na lang natin. So, 1 over square root pala. Ayan. Hindi ko na makalimutan. 3x squared plus 1 times derivative natin, derivative ng u natin, which is 3. Okay, so, ano lang yan? Ito, mag-distribute yung squared dun sa, sa loob. So, bala magiging, lang yan, derivative ng y with respect to x is 3 over square root of 9x squared plus 1. Ito na yung sagot nun. Okay. So, siguro, ayun na lang muna for hyperbolic differentiation. Sana may natutunan kayo. Sana nakatulong kahit papaano yung video na to. And, ayun lang. Kabahaw din.